guys, so sa CSPT Suite 12 naman, iti-discuss naman natin ng mga web-based applications as a services. So, Software as a Service or SaaS is another name for web-based apps as a service, which hosted software programs that are accessed by users via the internet. So, sinasabi dito na yung mga SaaS daw or yung mga web-based apps ay mga programs na hino-host via cloud and na-access sila ng mga users via internet. So, sa service na ito, ginagamit nila ng mga application na to via web browser rather than downloading and installing it sa iba't ibang mga devices. So, ito yung SaaS. So, binubuo siya ng business services, document management, social networks, and mail services. So, platforms that offer applications that are useful to websites and web-based apps as a service. So, ito yung mga platforms na yun. So, una, web servers. So, yung mga web servers ay mga programs na nagpa-process ng HTTP requests na sinend ng clients tulad ng mga web browsers and return files and other content and the response. So, example nito is yung Microsoft IIS, Nginx, Lightspeed, and Apache's HTTP server na some of the examples na popular sa web server. Ganito nung function ng web server. So, web server to internet na request-response and ganun din sa papunta sa web server. Next, web application server. So, beyond simple web serving, so yung mga web application servers ay nag-offers ng additional capabilities. So, ginawa sila para mag-handle ng application logic, mag-run ng mga server-side scripts, and mag-communicate sa mga databases para gumawa ng content on the go. Examples nito is yung Apache Tomcat, JBoss or Wildfly, IBM WebSphere, and Microsoft IIS din na may ASP.NET. Then ano image niya or concept. CDN or Content Delivery Networks. So, CDNs are distributed networks ng servers na nagko-collaborate para magbigay ng mga material tulad ng web pages, photos, videos, and so on sa mga iba't ibang users effectively. So, ina-increase ng CDN ng mga performance sa websites and mini-minimize yun ng latency by caching the material in multiple places across the world. So, kahit remote place pa yan, mas napapadali ng CDN or mas na-i-increase ng performance nila via this content delivery network. So, ginagamit mo sa yung CDN sa Amazon CloudFront, sa Akamai, Cloudflare, and Fastly. So, ganito na yung concept niya ng CDN. So, may iba't ibang mga networks sa iba't ibang lugar or parte ng mundo. And nagko-connecta lang sila via server. Next, edge computing platforms. So, mga edge computing platforms, so, nilalower niya yung latency and bandwidth consumption sa pamamagitan ng pag-bring up ng mga processing and data storage na closer sa mga point of demand. So, edge computing systems ay nagde-deliver siya ng infrastructure and services sa mga edge na mga networks na nag-a-allow sa mga application na mag-run na malapit sa mga IoT devices. So, examples nito is IoT Greengrass or AWS IoT Greengrass, Google Cloud IoT Edge, Microsoft Azure IoT Edge, and other na iba pang edge computing solutions na in-offer ng mga firms ng telecoms. Ayan, ito na yung example ng edge computing. So, ito naman ang comparison ng web server and web app server. So, in general, ang web server is limited lang siya sa pag-handle ng HTTP requests. Well, ang application server naman, nag-execute siya ng programs, routines, script that support application construction. Sa content naman, limited siya ang web server sa pagsasend ng static HTML content para sa display sa web browser. And ang application server naman, nagpo-provide siya ng access sa server-side logic or server applications. Sa visual display naman, nag-add siya ng content extensions na technically possible pero time-consuming naman. So, difficult din yun gamitin and i-maintain. So, sa application server,
gumagamit din siya ng web server within a complete integrated application server. Sa scope, may be used alone in certain limited circumstances or as a component in an application server. Sa application server naman, may be utilized as a GUI engine for remote displays where server applications dynamically create the UI in a browser. And there's a limitation. Sa web server, content creation is time-consuming daw and lackluster para sa mga server-side application. Sa application server, nagsusupport siya ng any web application, including na ng mga dynamic content and modern UI. So, ito na mga videos na related sa topic natin. So, makikita natin siya sa YouTube. So, web server versus web app server, what is content delivery networks, and what is edge computing. Next is yung plagiarism checker naman natin para sa CSPD secret. So, yun lang guys. Thank you.